Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Lumuhod ako para matingnang maigi si Ryan. Hinahanap ko ang tingin niya pero diretso lang itong nakatingin. Ryan, nakikita mo ba ako? Nanginginig na ang boses ko pero pinilit kong huminahon. Ilang beses siyang pumikit-pikit at nanliliit ang mga mata niya na parang pilit na may inaaninag. Umiling siya. Wala ate, hindi kita makita. Sobrang dilim. Bumilis ng bumilis ang tibok ng puso ko. Lumapit sina Ami at Nitoy sa amin at kinakausap din si Ryan. Pero katulad kanina ay umiling lang din siya. Dalhin na natin siya sa ospital. Tumayo na ako at sinulyapan si Joseph. Kasama sina Nitoy ay dinala namin sa ospital si Ryan. Sa sasakyan pa lang ay yakap-yakap ko na si Ryan. Pakiramdam ko, kasalanan ko na naman ito. Dapat binili ko na agad yung salamin na kailangan. Dapat hindi ko na pinatagal pa. Ang tanga-tanga ko. Niyakap ko siya ng mahigpit pero ang kapatid ko parang wala lang sa kanya. Hindi siya umiiyak o nagpapanik or maybe he was restraining himself. I don't know but I guess he's strong. Kinalulungkot ko Miss Ramos pero tuluyan ng nabulag ang kapatid mo. Parang isang bomba ang binitawang salita sa akin ng doktor. Kaharap kami nina Joseph at Nitoy. Naiwan sa kabilang silid si Ryan kasama si Ami. Dok, hindi ko po maintindihan. Bakit mabubulag ng ganyan ang kapatid ko? May sakit ba siya? Tumikhim ito. Nanlabo ba ang mga mata niya? Kasi may nakita kaming diferensya sa kornea niya. Nagsimula ang sintomas nito ay kung unti-unting nalalabo ang mga mata niya. Opo, kamakailan ay sinabi niyang nahihirapan na siyang makakita. Bala ko na nga pong ibili siya ng salamin. Tumango-tango ang doktor sa akin. Anong dapat gawin para may balik ang paningin niya? Si Joseph ang nagtanong sa doktor. Nasasaktan ako sa kapatid ko at hindi ko na alam ang gagawin. Hinid sa cornea transplant. Yun lang kasi ang tanging paraan para muli siyang makakita. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo na hindi rin yon madaling maiproseso para rito. Bakit po? Tanong ko. Dahil sa kailangan nyong magpalista sa eye bank, miss. Hindi lang kasi kayo ang nangangailangan ng cornea sa Pilipinas. Marami kayong nakapila pero kakaunti lang ang nagdo-donate para dito. Ang option nyo lang ay maghintay at pumila sa eye bank. Or kung maswerte ay may kusang loob na may magdo-donate para sa kapatid mo. Wala nang sasakit pa sa nararamdaman ko ngayon. Nabulag si Ryan, nawala ang lola ko, at wala rin kaming matitirhan. Kung kailangan lumuhod ako sa bawat tao sa ospital para mabigyan ng bagong paningin ng kapatid ko ay gagawin ko. Hindi ako magpapahinga para makaipon sa operasyon niya ay gagawin ko din. Ngunit ngayon, wala akong maapuhap na pag-asa. Kahit pigain ko ang sarili ko, ay mananatiling bulag ang kapatid ko. Tinitigan ko ang kapatid ko na nakaupo lang at tahimik na nakikiramdam. Kailan ba magsasawa ang pagsubok sa akin? Hindi ba nila ako pagpapahingahin? Kumirot ang dibdib ko na parang pinipiga ito. Ara, mauna na kami ni Nitoy. Nakatulog na si Jen, iuwi lang namin. Nilingon ko si Ami at Nitoy. Hindi ko na rin mabilang kung ilan na ang utang na loob ko sa mag-asawang ito. Palaging nakabukas ang kanilang pamilya para sa amin. Hinawakan ko si Ami sa kamay at banayad na nginitian. Salamat sa inyo ni Nitoy. Kung wala kayo sa tabi namin, baka hindi ko kayanin mag-isa. Ang laki-laki na ng utang na loob ko sa inyong mag-asawa. I almost broken my voice. Nag-uumapaw ang pasasalamat ko sa kanila sa kabila ng matinding pinagdaraanan ko. Ano ka ba? Wala yun. At huwag kang mag-alala. Ipagdarasal namin si Ryan.
May awa ang Diyos, Ara. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ginitian ko na lang si Ami at saka sila nauna nang umalis. Ilang sandali pa ay bumalik na sa tabi ko si Joseph. May hawak na siyang ilang papel. Sina Nitoy, Aniya. Tumayo ako para ayusin na rin si Ryan. Babalik muna kami sa bahay para kunin ang mga gamit namin. Maghahanap muna ako ng maupahang bahay. Kailangan ko na rin bumalik sa trabaho. Pero ang saan ko pababantayan ng kapatid ko? Umalis na sila. Kailangan na rin nilang magpahinga. Narinig ko na lang ang pagbuntong hininga niya. Okay, let's go. Gusto ko sana magprotesta dahil ayoko nang sumabay pa sa kanya. Pero para makauwi ng maayos ang kapatid ko ay hinayaan ko na lang. Nagpahatid ako sa bahay. Mabuti na lang at wala doon sina Tita Medi. Pinagpahinga ko muna sa kwarto si Ryan. Bumalik ako sa labas para magpasalamat kay Joseph. He paid for our bills again. I hate the feeling na baka pinamumukha niya sa akin na mayaman na siya at siya lang palagi ang matatakbuhan ko. Hindi ko pa rin makakalimutan ng unang beses na hinagis niya sa akin ang pera niya. Paglabas ko ay naabutan ko siyang nakatayo at nakapamulsa habang nakatanaw sa pinto. I cleared my throat. Maraming salamat sa lahat, Joseph. Sige na, magpahinga ka na rin. Humarap siya sa akin at tiningnan ako. Wala namang emosyon na mukha. I have a proposal to you. Kumunot ang noo ko. Proposal? Tinitigan niya akong maigi. Ipapagamot ko sa abroad si Ryan. Ako ang bahala sa lahat ng kakailanganin niya. And I'll make sure, pagbalik niya dito, nakakakita na siya. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Inaamin kong may sumibol na pag-asa sa puso ko. Iyong kaisipan na makakakitang muli ang kapatid ko ang biglang parang bumuhay sa natitira kong lakas. Papaano? Anong kapalit? Nakamasid lang ang mga mata niya sa akin hanggang sa unti-unti siyang lumapit sa akin. Sobrang lapit na halos naamoy ko na ang mabango niyang katawan. Tumaas ang kamay niya at inangat ang aking baba. Be my woman and warm me on my bed. Bulong niya. Nanindig ang balahibo ko sa kanyang sinabi. Ilang segundo ko yatang tinitigan lang si Joseph. He did the same until I finally went back my consciousness. Be my woman and warm me on my bed. Tila umaalingaw-ngaw ang bawat niyang kataga sa utak ko. Ano? Isang beses siyang kumarap at tinitigan ako. I was still staring at his cold eyes. Lumayo siya sa akin at bumalik ulit sa pwesto niya kanina. I'll bring Ryan abroad and you'll be my woman. Sa akin lang, he stated. Does he want to own me? No. Kapalit at kabayaran ay ako. Payak akong tumawa na ma-absorb sa utak ko ang ibig niyang sabihin. Nung una, katawan ko lang. Ngayon, gusto mo committed na ako sa'yo, ganun ba, Joseph? Is this your way to get even to me? Walang pagbabago sa mukha niya. Para siyang bato na kahit anong ihagis ay hindi matitinag. Emotionless, mindless, heartless. Yes, gumuhit ang sakit sa dibdib ko. Ang iksi ng sagot pero ang sakit. Napalunok ako sa unti-unting pamumuo ng luha ko. Nagkuyom ang aking mga kamao. Is this what you thought? It's a yes. This is my revenge. But come to think of it, does it even bothering you? I'll give you what you need, money. And I'm giving it to you with open hands. Just grab it and use it. A million pieces of knives hit me. It was beyond imagination, beyond my expectation. Hindi ko kailangan ng pera mo. Mariin kong sabi. Napatawa siya. Sounds like an insult? What now? Let me remind you, sweetheart. I already saw you naked. I already tasted you. I penetrated you. I heard you moaning my name. So, what are you saying? Pretending to be? Tumigil ka. Alam mo kung bakit ko yun ginawa. Wala akong ibang choice. Kailangan ko ng pera para sa lola ko. Wala kang karapatan na ipamukha sa akin yan.
I restrained myself not to scream but I failed. Kumibot ang kanyang kilay, maging ang makahulugan niyang tingin. Walang choice? He scoffed. Great, so what are you going to do now? Be selfish and let him live that way? I'm giving you an option. Accept it. Inuutusan mo ko at hindi binibigyan ng pagpipilian. I need your decision now. Muli niyang utos. Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng luha ko. Ubos na pag-asa ko. Pero itong demonyong mahal ko, tinatakot ako. I mentally grinned. Demonyong mahal ko. Yeah, right. I love this devil. How can I stop this? It's painful. Paano si Ryan? Kung ito lang ang makakapitan ko, handa ba akong tumanggi? Ayoko nang makitang mahirapan pa siya. Gusto kong lumaki siyang normal. And I'm going to sacrifice myself for him. Kahit ang kapalit ay ang pagpapahirap sa akin na lalaking mahal ko. Unti-unti ako nanlambot, nang hina at naubusan ng lakas. Para saan pa ang pakikipagtalo ko kung hindi rin maiibalik ang paningin ni Ryan? Anong gusto mong gawin ko? Pagsuko ko. Pack all your things and we're leaving. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Pero paano ang mga importanteng dokumento na kakailanganin niya? Leave it to me. 1 linggo lang ang lumipas at naayos niya lahat ang papeles ni Ryan. Wala akong ideya kung paano niya yon ginawa, pero sa estado niya ngayon ay malamang yon ang ginamit niya. Hinatid namin si Ryan paalis. Sabi niya ay may kinuha siyang mapapagkatiwalaan sa Amerika na magbabantay at mag-aalaga sa kapatid ko. Ito ang unang beses na malalayo sa akin si Ryan. Nalulungkot ako pero kailangan tiisin dahil para sa kanya rin itong pagtitiis namin. Inaayos ko ng mabuti ang kwelyo ng kanyang damit. Ate, matagal ba ako doon? Bakit hindi kita kasama? He is calm. Hindi klase ng kapatid ko ang iiyak o magwawala kapag ganito. Naaalala ko pa nung unang beses siyang tumuntong sa eskwela. Siya pa nagpapaalis sa amin ni Lola. At least, hindi niya nararamdaman ang kalungkutan kahit papaano. Hinaplos ko ang pisngi niya. Hindi ko pa kasi alam kung gaano katagal ang pagpapagaling mo doon. Kailangan ko munang maiwan dito. Kasi magtatrabaho ako para sa atin. Para pagbalik mo, may sariling bahay na tayo ulit. Mag-iingat ka doon ha. At huwag kang pasaway sa magiging bantay mo. Pagbalik mo dito, nakakakita ka na Ryan. Ngumiti siya kung kaya't napanatag ako. Tawagan mo ko ate ha. Tumawa ako para bigyan pa siya ng lakas. Siyempre naman, promise ko yan. For the last time ay nayakap ko siya ng mahigpit. Dahil lang saglit na lang ay tatawagin na ang flight niya. Habang nakaupo kami ay natatanaw ko na ang papalapit sa aming si Joseph. Yumuko siya kay Ryan. Handa ka na ba sa pagsakay mo sa eroplano, Ryan? Naghihintay na sila doon. Medyo nanibago ako dahil nakangiti siya sa kanya. Tumungo naman si Ryan. He tapped his head. Okay, tara na. Hinatid namin si Ryan sa lalaking maghahatid sa kanya hanggang sa lumapag ang eroplano sa Amerika. Joseph trusted this guy kung kaya pumayag na rin ako. Lahat naman yata ng sinasabi niya ay totoo at may authority. Nang mawala sa paningin namin si Ryan ay nag-aya na siyang umuwi. Sumakay kami sa itim niyang sasakyan. May driver siya kaya magkatabi kami sa likuran. Tahimik lang ako nakatanaw sa bintana. Papadilim na, gabi kasi ang flight ni Ryan. Ilang oras pa ay napansin kong parang sa ibang ruta na ang dinadaanan namin at hindi sa penthouse niya. Na malagi kaming magkapatid doon dahil pinalayas kami ni Tita Medi. Kahit papaano ay alam ko ang daan pauwi doon, saka malapit lang sa airport. Hindi ko na naiwasang lingunin siya at tanungin, "Saan tayo pupunta?" He looked at me. Sa mansyon. Nagtaka naman ako. Wala kasi siyang nabanggit tungkol doon.
Akala ko nga ay sa penthouse niya rin ako itutuloy bilang babae niya. Wait, may girlfriend na ba siya? Sa 6 years na nawala siya, I doubt kung hindi siya nagkarelasyon sa iba. Lalaki siya. Ang mga babae pwedeng hindi magkaroon ng relasyon na matagal. Ang mga lalaki, kahit bling wala. Hindi na ako nagtanong pa at nanahimik na lang. Hanggang pumasok ang sasakyan niya sa isang eksklusibong subdivision, mararangyang bahay ang nananalantay sa paningin ko. Halata na may kaya lang ang nakaka-afford sa ganitong klase ng tahanan. Pumasok kami sa isang malaking gate at sa loob isang napakalawak na hardin ang bumungad sa amin. Ang ganda, literal na mansyon. May lumabas na mga naka-uniforming puting pangitaas at itim na pantalon na mga babae. Isang matanda at dalawang sa tingin ko ay kaedaran ko lang. Magandang gabi, Sir Joseph. Bati sa kanya ng matanda. Itong si Joseph tumangulang at hindi sumagot, pero parang sanay na naman sila sa kanya. Nalipat ang tingin nila sa akin. Bahagyang ngumiti yung matanda sa akin. She reminds me of my Lola Feli. Pero yung dalawang kasama niya, parang pinagtaasan pa ako ng kilay. Manang, siya si Ara. Nalinis niyo na ba yung kwarto niya? Medyo nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko magkahiwalay kami ng kwarto. At least, magkaka-privacy pala ako. Maayos at malinis na, Sir Joseph, sagot nung isang babae. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis kay Joseph. Nagpapakyut ba siya? Bahagya akong ngumisi. Tiningnan lang siya ng lalaking to. Manang, pa-ready ng dinner. Utos niya sabay pasok sa loob. Nilingon ako ng tinatawag niyang Manang. Ikaw pala si Ara. Halika, pumasok na tayo. Baka nagugutom na kayo, she said while smiling. Kahit papaano ay may mabait dito. Hindi lang ako sigurado doon sa dalwa pa na nahuli ko pang inirapan ako pagkatapos pasadahan ng mapanuring tingin. Mas maganda sa loob ng mansyon, en grande. Pinaghalong Spanish at Filipino style ang disenyo ng bahay. Hindi ko alam na ganito pala kayaman si Joseph. Sa bagay, nagsinungaling din siya sa akin, ngunit hindi ko maiwasang manliit. Yung trato niya sa akin noon parang prinsesa, pero kung tutuusin, malahari pala siya sa totoong buhay. Dinala muna ako sa tinatawag nilang entertainment room ni Manang habang naghahanda sila ng hapunan. May malaking flat screen TV doon, may nakahang na whiteboard, dahil may napansin pa akong projector na nakasabit sa kisame. Talagang literal na may sinihan. Sa gilid ay may dalawang estante na naglalaman ng DVD. Nanood lang ako ng TV hanggang sa tawagin na ako ng isang mas batang babae. Dama ko talaga na hindi niya ako gusto, pero binaliwala ko na lang. Pagpasok sa malaki rin nilang dining area ay nandoon na si Joseph, sitting at the center of the table. I heave out a sigh at umupo sa gilid niya. Doon ako umupo dahil doon nakahain ang isa pang plato. Sinerve nila ang mga pagkain at tahimik kaming naghapunan. Marami silang maghanda ng pagkain. Kumbaga sa amin ay handaan ng dating. Nagsasayang ba sila ng ulam? Hindi naman ito mauubos lahat. Naunang tumayo si Joseph. Siguro baka babalik na siya sa kwarto. Nakapagpalit na siya ng damit dahil nakasul na siyang v-neck shirt at itim na jeans. Mukhang wala naman siyang balak na kausapin ako. Sumunod na rin ako pagkatapos. Tinanong ko kay Manang kung saan ang kwarto ko, pero hinatid pa niya ako. Malaki rin ang kwarto ko. Puti at light brown ang mga kulay. May malaking kama na may kulay peach na kobre. May aircon at ilang kagamitan. Halos kumpleto lahat dito. Lumapit ako sa closet kung may laman. Nagulat pa ako dahil puro mga bagong damit na pambabae ang naroroon. Kumuha ako ng t-shirt at pajama pampalit. Habang nagsha-shower ay niisip ko kung anong gagawin ko dito. Babalik ba ako sa trabaho ko sa cafe?
Gusto kong makaipon. Hindi pwedeng umasa lang ako kay Joseph. Hindi niya kasi nasabi sa akin ang tungkol sa trabaho ko. Kaya bukas ay sasabihin ko sa kanya na babalik ako sa trabaho. Siguro naman ay hindi na yon pagbabawalan. Hindi ko nadala ang mga kinuha kong damit at naiwan ko sa ibabaw ng kama. Kinuha ko na lang ang pulang tuwalya at binalot ko sa katawan ko. Pinaga ko na lang ang mahaba kong buhok at sininop sa aking balikat. Paglabas ko ng banyo ay nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nasa loob ng kwarto si Joseph. Naabutan ko siyang nakaupo sa gilid ng kama at hawak ang damit ko. He looked amused while staring at my panties. Nalipat ang tingin niya sa akin. Humagod ang tingin niya mula ulo hanggang paa. Tinitigan niya ako. I swallowed. May binabalak na naman bang hindi maganda si Joseph kay Ara? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!